Arestado si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Prague, Czech Republic ayon sa kumpirmasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong Huwebes ng gabi, April 16, 2026. Kasunod ito ng mausap-usapan sa social media na nahuli na si Zaldico sa naturang bansa. Sa isang Facebook post, sinabi ni Marcos na kasalukuyan ng nakakulong si Ko sa Prague matapos umano itong tumawid sa Czech Republic nang wala umanong tamang dokumento. Saad ng Pangulo, nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Kasalukuyan na ring nakikipag-ugnayan ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamahalaan ng Czech. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dagdag pa ni Marcos, we will keep the public informed as developments unfold. Matatandaang noong Enero, sinabi at kinumpirma ni Department of Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Rimulya na nasa Portugal si Ko kasama ang kanyang pamilya. Si Ko ang itinuturong isa sa mga malalaking pangalang nauugnay sa budget insertions at kickback sa pagpupundo ng palpak na flood control projects noong 2025. Nahaharap din siya sa mga reklamong plunder na inihain ng NBI. Kagabi po ay siguro bago mag alas 10 ng gabi ay nakausap po tayo ng Pangulo, kasama po natin si Secretary Dave Gomez at ipinaalam sa atin kung pinaka-update sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. At siya po ang naunang nagbalita, nag-post ng update patungkol po dyan. At of course, ang mararamdaman ng Pangulo bilang siya po ang naging nanguna sa pagpapaimbestiga ng mga anomalya sa flood control projects. Although wala pa pong inaakusahan ng Pangulo, walang inaakusahan ang gobyerno kung sino ang guilty or not guilty. Pero kung kayo ay nababanggit na maaari may kinalaman, nararapat lamang po na imbestigahan. So ngayon po na may kaso, dahil ang pagkakaiba naman po kay Zaldico, meron na po siyang kaso at ang kanyang passport po ay canceled. So lumalabas na siya ay fugitive. So, ang isang fugitive dapat lamang pong mahuli at sa pangunguna ng Pangulo na nalaman niya na isang fugitive ay maaari nang maibalik sa Pilipinas. Maganda pong balita yan. Was he happy considering that Zaldico is one of the big fish sa flood control anomaly na naaresto na siya? Definitely. Dahil sabi nga po natin, ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Just a quick follow-up on the same topic. How prepared is the President considering that before Zaldico's arrest, Zaldico is dragging the President's name into the flood control anomaly saying na siya yung mastermind? How prepared is he considering kapag bumalik si Zaldico in the Philippines, he would have a tell-all of the things behind the flood control scandal? Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpaimbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpaimbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Let's speak with DILG Secretary John Vic Rimulya. Good morning, Secretary. Thanks for joining us. Good morning to everyone. Right. Secretary Rimulya, ano na po yung alam natin so far with regard to the arrest of Zaldico? I understand that you mentioned earlier na wala siyang passport nung pumasok siya sa Czech Republic, kaya nahuli o naaresto ang dating mambabatas. That's right. At approximately 3 p.m. Manila time, nahuli siya ng Prague authorities, Czech authorities, na not in possession of a travel document. He was subsequently detained on the charge of being an unwanted alien
subsequently na-inform ang Philippine authorities, and the embassy is taking cognizance over it. The president was informed shortly thereafter, and he gave orders to the DFA to take care of it. And so far, Secretary Remulla, gaano po kabilis basically may uuwi dito sa Pilipinas si Zaldico? Ano-ano pong proseso yung kailangan niyang pagdaanan before the actual deportation? Well, I guess the best person to answer that is the DFA. Kasi sila ang lead dito. So they're going through the process. I'm not an expert in international law, so better ma-interview niyang DFA, silang makakasagot in totality. I'm here to confirm that he has been arrested and that we are working towards his deportation to the Philippines. Okay, sir, when it comes naman sa side ng DILG, particularly the PNP or what have you, sa oras po na maibalik si Zaldico dito sa Pilipinas, saan po siya dadalhin? Ano pong preparations yung ginagawa niyo para ma-secure yung kanyang magiging detention facility? Well, upon detention, upon arrival in the Philippines, turnover siya sa PNP. Pagdating sa PNP, dadalhin siya sa Krame for processing. Bibigyan siya ng complete physical and mental physical checkup to certify that he is fit for trial. Pagkatapos nun, ipaprocess siya sa procedure ng piano at mugshot, after which he will be brought to the Sindigan Bayan for a return of warrant. After the return of warrant, mag-plea siya ng, he will be arraigned and he will enter a plea of guilty or not guilty. And then the court will have full jurisdiction over him kung bibigyan siya ng bail or no bail. Hindi pa po kayo naabisuhan ng Sandigan Bayan kung saan po yung magiging place of detention ni Zaldico? Wala, separate branches of government kami. So wala kami communication sa mga ganyang klaseng bagay. Alright. Secretary Remulla, nagpatawag na po ba ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. to have several departments and cabinet secretaries coordinate on this developing issue? No, since last night, we've been coordinating. And what was the result of that it- coordination, sir? The result is that the DFA is lead on this. No other agency but the DFA is lead on this matter. So officially, ako, ang sagot ko lang is I am confirming. But as far as the process goes, DFA ang makakasagot. No target date yet, sir, as to when dapat siyang maibalik dito sa Again, bansa. it will be up to the DFA to answer it. Alright. Ito ang pinakamainit na balita bago natapos ang araw na ito. Ngayong gabi, kalat na ito sa social media. Kanina nang lumabas itong balitang ito, actually, maaga pa na balita na ito, kaya lang walang nagkukumpirma. Kahit yung Inquirer, ang pagkakabalita sa Inquirer, question mark pa. Kaya, ito kanina, sabi sa balita ng Inquirer, Zaldico caught in Prague? Question mark pa. Philippines trying to confirm. 8:23 p.m. ito. Pero, ang pinakatalagang nagkumpirma na nito, ang pinakatalagang nagkumpirma na mismong ang Pangulo ng Pilipinas. Nag-post na si PBBM sa kanyang social media account. Siya na mismo ang nagkumpirma. Siyempre, pag presidente na ang nagkumpirma. Ayan sabi ni Bongbong Marcos, nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines of the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. O yan, mga kabunyog. So kanina, may question mark pa, pero ngayon, talagang mismo ng Pangulo ng Pilipinas ang nagkumpirma. Kaya talagang kumpirmado na nahuli na itong si Zaldico. Ngayon, mga kabunyog, paano siya nahuli? Based mismo sa Facebook post ni PBBM, unang Pangulong Marcos,
sketchy yung report, napaka-general pa ng detalye, pero saang bansa siya naaresto? Ha? Saan siyang bansa naaresto? Sa Czech Republic. Sa capital city nito na Prague. O yan. Ha? Ibig sabihin yan mga kabunyog, ha? Nandun siya sa Eastern Europe. Eastern Europe na yan. Ang Czech Republic kasi, alam naman natin sa history ng Europe, dati yan yung bansang Czechoslovakia. Pag sinabi natin noon, nung panahon ng mga 1980s, Czechoslovakia yan. Kaya lang naghiwalay na yung dalawa, yung Czechoslovakia, naghiwalay na yung Czech Republic sa Slovak Republic. Kaya yung dating Czechoslovakia, naginang Czech Republic at Slovak Republic. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, naaresto siya doon. Ang mga katabing bansa niyan, ang mga Eastern Europe, ano na yan? Hungary, yan ang magkakatabi na niyan. Romania, Bulgaria, yung dating Eastern Europe. Yung dating Yugoslavia, yung Yugoslavia kasi nahati na rin eh. So malayo ito, medyo malayo ito doon sa sinasabing, ang pagkakaalam kasi nasa Portugal siya eh. Nasa Portugal. Ang Portugal kasi, syempre ang Portugal malapit sa Spain. Ay ito nandun ito, malapit na ito sa Russia. Itong Eastern Europe eh. Malapit na ito sa Russia. Kaya ito mga kabunyog. Pero diyan naman kasi sa Europe, yung Eastern Europe, Western Europe, Northern Europe, Southern Europe, ito ngayon ito kung saan na-aresto ngayon si Saldico, Eastern Europe ito. Yun namang niya, yung sinasabing ang dati siyang na-locate sa Portugal. Katabi nun, Spain. Ibig sabihin, hindi siya naglagi sa Portugal. Paikot-ikot siya. The last time na na-monitor natin sa kanya, yung huli na-monitor natin siyang huli sa Denmark ba yun? Sa Denmark. Ano naman yun? Northern Europe yun, di ba? Yung mga Scandinavian countries. Kaya, ibig sabihin, paikot-ikot hindi nagpipirme kung saan-saan siya. Dati, sabi ni John Vic Rimulya, Portugal. Pero nang huli nating na-monitor, nung nagpatatak siya ng kanyang apostil, nagpanotaryo siya, kumbaga, doon siya sa Denmark ba yun o Sweden? Yung last time. Pero ngayon, nahuli siya sa Czech Republic, sa Prague. Ano naman kasi dyan mga kabunyog? Kung mga paraan naman dyan ng transportation sa Europe, pwede kang mag-eroplano, pwede kang mag-train, pwede kang bus, o pwede ka ring private na sasakyan. Ngayon, dahil fugitive siya from justice, wanted yan, hindi na yan mag-eroplano. Hindi na yan mag-eroplano. Hindi rin yan magti-train. So, ang gamit niyan, private na sasakyan. Ang advantage kasi sa Europe, bakit doon yan pumunta? Doon yan pumunta sa Europe dahil sa Europe, marami kang bansang mapaglilipat-lipatan na hindi ka hinihinga ng mga travel documents. Kung magta-travel ka by land sa mga bansa sa Europe, katulad noon, galing kang Portugal, nakarating siya ng Denmark or Sweden, by land lang yan. At habang tumatawid ka sa mga bansa, wala namang hinihinging papers. Ngayon, base dito sa kwento, na-aresto siya, illegal entry. Ibig sabihin, pumasok siya ng walang mga papeles. Ibig sabihin yan, randomly, mayroon kasing mga checkpoint sa mga borders, pero hindi naman siya immigration, random lang, may mga nai-stop, tapos titingnan ng mga papers mo. Kung mayroon, halimbawa kami noon, galing kaming Germany, may private kaming sasakyan. Pagtawid namin ng Austria, chinek lang yung sasakyan ng mga pero hindi naman yan lahat chine-check. So ibig sabihin dito, kaya naman yan palipat-lipat ng mga lugar sa Europe, private na sasakyan, kasi wala namang mga border immigration, walang border immigration control yan.
Para ka lang nagpapalipat-lipat ng mga provinces dito sa Pilipinas. Kaya lang, mukhang randomly na check yung kanyang mga documents. Mukhang na-check yung kanyang documents randomly. Eh syempre, kung wala na siyang mga documents na canceled na yung kanyang passport at nakatimbre na rin, o ayan, na-hold na siya doon sa Czech Republic. Kaya yung sinasabi ni PBBM, ni Pangulong Marcos na ngayon, naka-hold na siya doon sa Prague, i-arrange na niyan ang pagbalik sa Pilipinas. So, magiging madali naman ito. Wala naman itong political asylum application na katulad ng ginawa ni Roque. So, wala nang ito. Wala nang makakaano dito. Kahit naman ang Czech authorities, yung mga authorities ng Czech Republic, syempre ayaw na rin nilang sumakit ang ulo niyan. Wala na yang magiging problema sa Czech Republic ang pag-turnover sa Philippine authorities at pagbalik sa Pilipinas. Kasi syempre, bakit naman ikukulong ng Czech Republic sa kanila? Sasakit pa ang ulo nila niyan. Hindi naman ito political asylum seeker. Kaya ano na yan mga kabunyog, babalik na yan sa Pilipinas the soonest possible time. Baka mga ilang araw lang yan. Sabi ni A. Lestre, anong wala? Importante dokumento, hindi mo lang alam. Importante yon ang passport kasi ang passport sa mga visa sa Europe. Pag mag-eeroplano ka, halimbawa, kami noon galing ng Belgium papunta ng Barcelona, o syempre ka sa immigration. Within Europe pag nag-eeroplano ka, sa train naman, yon, check din sa train. Pero kung private nga yung sasakyan mo, patawid ka ng mga bansa sa Europe, hindi naman kasi private. Sa mga kalsada naman, sa mga highways, wala namang immigration control. Walang border. Hindi tulad ng Vietnam, o kami noon sa Vietnam, patawid ng Cambodia, o in between Vietnam and Cambodia, mayroon talagang control doon. Kaya yon, sa Europe hindi ganon kasi iisa na lang ang visa. Kung visa kasi ng buong Europe, Schengen visa na except United Kingdom. Ang visa, ang United Kingdom hindi nag-o-honor ng Schengen visa. Pero yung buong Europe, iisa na lang ang visa niyan. Kaya lang, syempre, canceled na yung passport niya. Canceled na yung Philippine passport. So, hindi niya na talaga nagagamit. Ano na siya? Malamang nakatimbre na ito. Baka naka-blue notice na yata ito sa Interpol. Kasi hindi natin alam, parang hindi pa naman ito red notice, di ba? So ngayon mga kabunyog, ano na yan, pabalik na yan sa Pilipinas. Anong implication nito? Anong magiging implication? Medyo maraming kakabahan ito. Medyo maraming kakabahan ito mga kabunyog. Kasi syempre, ito, pag dumating ito ng Pilipinas, diretso ito sa kulungan. Bakit? Ay mayroon na siyang pending warrant of arrest Di ba? May mga nakasampa na sa kanyang kaso, saka may warrant of arrest na siya So diretso na ito sa kulungan. Saan ito makukulong? Ay malamang pareho ng kulungan ni Bong Revilla. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano na ito? Diretso ng kulungan ito. So, ano ang implikasyon nito? Depende kung ano na ang magiging stand ni Saldico. Ang pwede kasing stand niya ito. Pwede siyang maging mag-cooperate na sa gobyerno tulad ng ginawa ni Bernardo sa kanila Alcantara. Pwede siyang mag-cooperate sa gobyerno. Sasabihin niya na kung anong nalalaman niya. Isa 'yun sa isa 'yun sa pwedeng gawin niya. Mag-cooperate. Pero mukhang malabo ito maging state witness. Ewan ko, kasi dapat pag nag-state witness ka, hindi ka ganun ka guilty. At saka hindi napaka-principal ng role mo. Ay ito, principal ito sa mga transaction na yan. Pero pwede naman siyang masailalim sa witness protection program, hindi siguro state witness. Marami namang mga arrangements na under sa witness protection program na hindi lahat
state witness. Anyway, ang tanong lang, sa madaling sabi, magko-cooperate ba siya sa gobyerno o magmamatigas pa rin? The last time na nagsalita yan, kung totoo yung video niyang inilabas, sinasabi niya na ano siya, hindi naman daw siya nanginabang sa mga nakawan, ang mga ano daw, ang mga pera, pinadala niya daw para kila Martin Romualdez, saka kay PBBM. Yun. Kay Pangulong Marcos at saka kay Martin Romualdez. Yan yung mga sinasabi niya. Pangalawa, binabanggit niya na yon si Adrian Bersamin. Yung controversial na Yusek, nabanggit niya yun. Nabanggit niya yan si Bersamin. So, ano ito? Maraming lalabas nito. Kaya sigurado marami nang kinakabahan sa pag-uwi nito. Pero sana mag-cooperate na siya, sabihin niya na ang lahat niyang nalalaman. Lalo pa, di ba inanunsyo ng ombudsman, kakasuhan si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero, ay siya ang maraming nalalaman, itong si Saldico. Kasi syempre, kung totoo yung sinasabi ng ombudsman na kakasuhan si Romualdez at si Saldico, ay si Chis Escudero, ito yung mga kausap ni Martin Romualdez. Ito rin ang kausap ni Chis Escudero. Kaya lang ang tanong, sasabihin niya ba ang lahat niyang nalalaman tungkol kila Chis Escudero, kila Saldico? Si PBBM, si Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos parang hindi rin masyadong tukot dito kay Saldico kasi siya pa nga ang nag-announce na naaresto na eh. Tapos nung mga nakaraang araw, siya pa nga ang nagsabing hanapin si Saldico eh. Ginagawa daw ang lahat. Siguro confident si PBBM o si Bongbong Marcos na kahit nandito si Saldico, hindi siya madidiin. Siguro, pero hindi natin alam eh. Kanino ba magko-cooperate si Saldico? Sa grupo nila Mike Defensor, nila Sara Duterte? O malalaman natin yan pag bumalik dito sa Pilipinas, magpa-interview, ano yung kanyang mga magiging stand. Ito kasi hindi naman ito maklaim ng kampo nila Mike Defensor o nila Sara Duterte na kampi na sa kanila. Hindi pa natin alam yung stand talaga nito. Malalaman natin pagbalik dito, kaya kaabang-abang sigurado yan. Marami nang kinakabahan sa pagbabalik dito ni Saldico. Abangan natin, mga kabunyog, mga kababayan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.